babasahin ko muli ang ating passage sa Tagalog. Matthew 6 verses 9 to 12. Nasa series pa rin po tayo ng pag-aaral na The Lord's Prayer or Ama Namin. At ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Matthew 6, 9 to 12. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. So, ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Isang araw po habang pinag-uusapan ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga alagad kung sino po ang dakila sa kaharian at kung ano ang larawan nito sa mga ugnayan nila sa mga kapatid, biglang nagtanong po si Apostol Pedro, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Ganda ng Tagalog kasi parang pinalalapas ni Pablo na makulit yung kanyang kapatid na nagkasala sa kanya, paulit-ulit na nagkakasala. So tinanong niya ang Panginoon, ilang beses ko dapat bang patawarin ang aking kapatid? Tapos sinundan pa niya ito. 7 beses po ba? Ang punto dito ni Apostol Pedro, paniwala niya kasi na sapat na ang magpatawad ng 3 beses. At yun yung sa kultura ng mga Hudyo. Once is enough, twice is too much, thrice is sufficient. Parang ganon. So 3 beses lang. Pero in-extend ito ni Apostol Pedro, thinking siguro na sa harapan ng Panginoon, mai-impress ang Panginoon sa kanya. And at the same time, siguro iniisip niya rin na may papakita niya yung kanyang pag-ibig o yung kanyang charity sa kanyang kapwa kung i-extend niya ng 7 beses. Higit sa sapat ang kanyang ginawa. Siguro yun yung isip niya. Ngunit ano po ang sagot ng Panginoon sa kanya sa Matthew 18? Ang sagot po ng Panginoon sa kanya, ganito. Hindi ko sinasabing makapito. Maliwanag ang Panginoon to. Hindi. Hindi ko sinasabing makapito. Hindi ito sapat para sa Panginoon. Sabi niya, kundi 70 ulit pa nito. Pagkatapos nito, sinundan ng Panginoong Jesus ng isang talinghaga sa Matthew 18:23 to 35 ang kanilang discussion. Ukol naman sa talinghaga ng kaharian. At ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Pakinggan lang po natin sa Matthew 18:23 to 35. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya'y magsimulang makipaghusay ay iniharap sa kanya ang isa sa kanyang may utang na 10,000 talento. Datapwat palibhasay wala siyang sukat ibayad, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili at ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayad. So dahil hindi siya makabayad sa kanyang master, sabi ng master sa kanya, ibibenta na lang kita. Ibenta ko rin ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Tapos nagmakaawa ngayon yung kanyang alipin. Dahil dito ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyo ang lahat. At sa habag ng Panginoon sa alipin yaon ay pinawalan siya at pinatawad sa kanyang utang. Datapwat lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ang isa pang kapwa niyang alipin na sa kanya ay may utang na 100 denaryo. Mas malaki naman. At kanyang hinawakan siya at sinakal sa leeg. At sinakal niya na sinasabing, bayaran mo ang utang mo.
Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhig sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagpapayaran ko. Verse 30, at siya'y ayaw at yumaon at siya'y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay namanglaw silang lupa at nagsiparoon at isinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nagsumpong na sila. Nang magkagayon, pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama. Pinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon, sapagkat ipinamanhig mo sa akin. Hindi ba dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin, na gaya ko namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kanyang Panginoon at binigay siya sa mga tagapagpahirap, hanggang sa siya'y magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Mahalagang pag-usapan po ang kapatawaran sa ating mga kasalanan sapagkat sentro po ito sa katuruan ng Panginoon ukol sa kanyang kaharian. Scripture confronts us with the reality na may problema po tayo sa ating pagkatao. Ngunit hindi ito nauukol sa edukasyon, sa polusyon, sa populasyon, o sa climate change. Mas malalim po ang problema. Sapagkat kung edukasyon, o conservation, o paglilinis ng kapaligiran, o population management, o climate change lang po ang problema, di sana matagal nang nasolusyonan ito sa pamamagitan ng kamay ng tao. Obvious na ang problema ng tao ay higit pa sa mga iniisip o ng tao sa mundong ito. Sa talinghaga ng Panginoong Hesus, lumalabas na ang problema ay ito. Hindi tayo marunong magpatawad ng iba. Bagamat mabilis po tayo sa alas 4 kung humingi sa Panginoon ng tawad. Bagamat hindi natin masyadong problema siguro sa ating bansa ang racism, pero napag-aaralan po natin yan sa sociology at saka sa mga political ideologies. Pag sinabing racism po, ito po yung diskriminasyon at prejudice ayon sa lahi ng tao o ayon sa kulay ng kanyang balat. Dito sa Pilipinas, hindi po natin ito masyadong problema. Pero mabilis na nakarating din sa atin ang political ideology ng pagiging mulat. Narinig natin ito sa mga lumipas na halalan. Nung nahalal ang Pangulong Duterte. At ngayon naman na nahalal ang Pangulong Marcos. Lumabas ang mga ideology ukol sa pagiging mulat or woke. May problema sa ideology or sa philosophy na ito. Sa US, ang isa sa mga highlights ng pagiging ng wokeism ay hinihiling nila ang mga puti na humingi ng tawad sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno tulad ng pagmamaltrato, tulad ng pagpapaalipin sa mga Black Americans at pang-aagaw ng mga lupain sa mga Native Indians. At kung hindi sila mag-a-apologize daw publicly, ang mangyayari sa kanila ay ika-cancel po sila. So narinig malamang ito ng mga kabataan yung tungkol sa cancel culture. Yung binubuli ka sa social media dahil hindi nasusunod ang kanilang kagustuhan. Ngayon, ang nakakapagtaka dito sa pagiging mulat ay dinedemand nila na humingi ng tawad ang mga puti, yung generation na ito, itong tinatawag natin na millennials, at saka ano pa nga yung tawag sa generation alpha ba? Marami silang mga ganun-ganun no? So, basta itong generation na ito, bagamat hindi naman nila kasalanan, kailangan silang humingi ng tawad. At dinedemand nila ito. Ang lumalabas, pag tinignan natin, against daw sila sa racism, itong mga woke. Ngunit racism din ang kanilang ginagawa. Bakit? Nagdedemand ka ng isang bagay sa mga puti,
na gawin nila ang isang bagay na hindi naman nila kasalanan. Isa pa, may kondisyon sila na ibubuli ang mga hindi luluhod sa kanilang mga hiling. Which sounds like modern day paganism. Ganitong ginagawa ng Roma sa lahat ng kanyang sinasakop mo. Sabi nga ni Jean-François Bronstein sa kanyang essay na La Religion Hope, their religion is a religion of purification and magical thinking, where forgiveness is absent. Lumalabas ngayon na hindi naman talaga pagpapatawad, kundi galit ang kanilang pinapalaganap. Ginagamit lang nila ang dahas, ginagamit nila ang pananakot, ginagamit din nila ang batas para umayon ang lahat sa konsepto nila ng mapayapang lipunan. Pero para sa kanila lang yung lipunan na yun. At kailangan ang lahat, kahit hindi ka pa agree sa kanila, kahit opposition ka pa, kailangan kang lumuhod sa kanilang harapan. Sa ating pag-aaral ngayon ng salita ng Diyos, panalangin ko po na ipahayag ng Panginoon sa atin ang kanyang pagiging amang mahabagin. Na siya ay nagpapatawad sa mga pagkakasala natin. Nawa ipahayag din niya ang kahalagahan ng pagpapatawad sa mga nagkasala laban sa atin para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. In previous weeks po, pinag-aralan po natin ang Lord's Prayer at intention po ito ng Panginoong Hesukristo para turuan ang kanyang mga alagad na magkaroon sila ng outline or structure para sa kanilang mga panalangin. And therefore, Jesus never intended itong prayer na maging pamalit sa ating mga panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin ito, pinapahayag ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay may ugnayan sa Ama sa langit. Kaya nga sinabi niya at tinuro niya sa kanila, ganito niyo po tatawagin ang ating Diyos, Ama namin na sa langit. At bagamat makasalanan po tayo, it is only by God's grace na nakalalapit tayo sa Kanya. Diyos po ang nag-initiate na ibukas po ang bulwagan ng hari para makapasok tayo at maibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga hiling at mga concerns. At ang una nating hihilingin sa Kanya ay hindi ukol sa ating mga physical needs. Tinuro ng Panginoong Hesukristo na ang dapat na ating unahin ay mga bagay na ukol sa Diyos at bagay na mahalaga sa Kanya. Sabi po niya, "Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Pagkatapos ng tatlong hiling na ito, doon palang papasok ang ating physical needs. So that when we pray, "Give us this day our daily bread," ganito po ang ibig nating sabihin. Last week, sinabi natin, number one, that God would provide for our continued existence in this world. Pangalawa, that He would bring prosperity, justice, and social order. Pinag-uusapan din ang economy. At pangatlo, that He alone is glorified in meeting our needs as we await the consummation or the coming kingdom. Ngayon naman po, pag-aaralan naman natin ang ikalimang petisyon or yung fifth request, prayer request. At sinabi ng Panginoong Hesukristo, "Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors." So what does it mean to pray, "Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors"? Kung ang "Give us this day our daily bread" ay may kinalaman sa ating physical needs, ang panalangin na ating pag-aaralan ngayon ay may kinalaman po sa ating spiritual or moral na pangangailangan. Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 12, "And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors." Noong unang panahon po, ang karaniwang kinukulong sa pilitan ay hindi kriminal na nakapatay, hindi yung magnanakaw, hindi rin yung tulisan.
na lumalaban sa imperyo ng Roma. Ang mga ganitong kriminal ay karaniwang binibitay agad o pinahihirapan, pero hindi dinadala sa kulungan. Noong unang panahon, ang karaniwang makikita sa loob ng piitan ay ang mga hindi makabayad sa kanilang pagkakautang para ma-pressure sila at ang kanilang mga pamilya na magbayad. Yung ganitong klaseng background, hindi po natin masyadong ma-appreciate sapagkat sa panahon po natin mahigpit na ipinagbabawal ng ating constitution ang pagkulong dahil sa utang. Narinig na natin yun, walang nakukulong sa utang. At makikita po yun sa Article 3, Section 20 ng ating Philippine Constitution. Of course, ang assumption doon is kung nangutang ka, if nangutang ka in good faith, kailangan makipag-usap ka at bayaran mo yun. Otherwise, pag nahalata ng batas na may intention ka na manloko ng kapwa o manlinlang, papatawan ka ng estafa. Yun yung pinagkaiba ng utang, ordinaryo utang sa estafa. Sa estafa, alam ng batas at pinatunayan ng batas na ikaw ay nanlilinlang. So kung utang lang yan, walang makukulong talaga. Ang i-demand lang sa iyo ay bayaran mo yan. So, nawawala ngayon itong background na ito sa atin, itong ancient background na nung panahon ng Panginoong Hesukristo. Napag-usapan po rin natin last week yung kanilang economic condition. Na hindi sapat ang kanilang sweldo na 1 denarius per day doon sa kanilang cost of living. Nakulang pa yung kanilang kinikita sa isang araw doon sa kanilang ikabubuhay. So pag nagkautang ka noon, mapapaisip ka talaga, paano na? Ano bang dapat kung magiging susunod na desisyon? Pag hindi mo mabayaran ang utang mo, magpapaalipin na lang kaya ako sa iba? Magpo-prostitute na lang ako? O ibibigay ko kaya yung aking anak? Ibibenta ko na lang siya? Ganun ba? Ganun ang mga desisyon eh. Ganun ang kondisyon. Or, papayag na lang ako na mabulok sa kulungan. Nagsimula lang sa utang, nagtapos sa pagkakawatak-watak ng pamilya at pagkasira ng mga buhay. So nakapanlulumo ang kanilang economic conditions noon. When we talk about utang, noong unang panahon, it is literally a matter of life and death. So when Jesus uses the word our debts dito sa Matthew 6:12, dito sa panalangin ito, it should create in us a sense of seriousness and fear or dread. Naiisip po natin bakit ito ganun kaseryoso. Hindi naman po kasi tinutukoy ng Panginoong Jesus ang monetary value ng pagkakautang natin sa isa't isa. Sa original language, ang salitang ginamit ng Panginoong Jesus dito sa debt o utang ay may pangkahulugan ng isang obligasyon na tinakbuhan o isang tungkulin na hindi ginampanan. At dahil na-default ka, pinatawan ka ngayon ng parusa. So, ang pagkakautang mo ay hindi lamang yung principal amount, patong-patol na dahil pati ang parusa kailangan mong bayaran. Lugmok ka na. So, ang salitang utang dito ay may larawan ng ating kalugmukan sa kasalanan. Uulitin ko, yung sinasabi ng Panginoong Jesus dito, kaya nga mapapansin natin sa ibang Tagalog Bibles at saka English Bibles, sinasabi, forgive us our sins. Sa Tagalog, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala o sa aming mga kasalanan. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung kalugmukan natin sa kasalanan sa harapan ng Diyos. And so sagutin na po natin yung tanong natin kanina. What does it mean to pray, forgive us our debts as we also forgive our debtors? Number 1,
It means we confess that we are totally depraved. We confess that we are totally depraved. Pag sabing depraved, we are sinful. There is not 1 inch of us that is not sinful. The Bible is God's Word. It tells us the truth about who we are and what our problem really is. Pagkatapos lalangin ng Diyos ang tao sa kanyang larawan at wangis, sa unang aklat ng scriptures, mababasa natin agad sa chapter 3 na imbis na magpasakop sa Diyos, pinili ng ating unang magulang na sumuway. Namatay sila ng dahil sa kanilang kasalanan at naging patay sa kasalanan. Sabi nga po ni Haring David, pagkatapos siyang tapatin ni Prophet Nathan tungkol sa kanyang pangangalo niya kay Bathsheba, sa Psalm 51:5, sabi niya, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me." Alam niya na ang kasalanan ay hindi basta gawa lang ng ating mga kamay. Hindi ito basta action word lang. Alam ni Haring David na nanunuot sa kaloob-looban ng ating pagkatao ang kasalanan. Dahil sa pagsuway ni Adan. And so, bahagi siya ng ating, pag tinignan po natin ngayon, nasa nature ng tao itong kasalanan. It is a principle. It is in our nature. Bagamat hindi originally part ng human nature. Yeah, but sin is not merely an action. It is also a nature. Ganito rin ang nakita ni Haring Solomon nang pagmasdan niya ang buhay ng tao. Sa Ecclesiastes 9:3, sinabi po niya, "This is an evil in all that is done under the sun, that there is one fate for all men. Furthermore, the hearts of the sons of men are full of evil, and insanity is in their hearts throughout their lives. Afterwards, they go to the dead." Ganun ang buhay daw ng tao. Buong buhay, mamumuhay siya sa kasalanan at sa kasamaan. Pagkatapos nun, mamamatay. Lahat ng pinanganak sa mundong ito ay alipin sa kasalanan. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Earlier, sa Romans 3:11, sinabi niya rin na kahit kailan, hindi hinanap ng tao ang Diyos at hindi niya siya hahanapin. There is none who understands, there is none who seeks God. So kung iiwan tayo ng Diyos sa ating kasalanan, hindi daw natin siya luluwalhatiin. Hindi natin siya hahanapin. Mamamatay tayong alipin sa ating kasalanan at ganito ang sinapit ng bawat isa sa atin. Kapag mananalangin tayo ngayon ng "Forgive us our debts", sinasabi po natin sa Hari ng mga hari na hindi tayo sumusunod sa Kanya o hindi tayo lumakad sa Kanyang daan na dapat na ating tungkulin bilang Kanyang nilalang. At ito ang ating kasalanan sa Kanyang harapan. We confess that we are totally depraved. Pangalawa, we recognize that we need God's forgiveness. May mga nagsasabi na ang pakahulugan daw ng "Forgive us our debts, as we also forgive our debtors" ay ganito. Forgive us our debts because we also forgive our debtors. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan dahil nagpatawad kami sa mga pagkakasala sa amin. Mali po ito. Mali. Sapagkat hindi maaaring mabura ang ating kasalanan o pagkakautang sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Uulitin ko po, hindi maaaring mabura ang ating pagkakautang sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi po yun magkatumbas. Ang hiling ng katarungan para sa nagkasala laban sa Diyos ay kaparusahan ng kamatayan. Dapat
tayong mamatay. At kung itatapon tayo ngayon ng Diyos sa dagat-dagatang apoy, matuwid pa rin siya. Matuwid pa rin siya. Dahil yun ang hiling ng katarungan. Dapat tayong mamatay. And therefore, kailangan dumanak ang dugo para mabayaran ito. Ngayon, ang tanong, dahil ang makapag-aalis lang ng mga kasalanan ay pagdanak ng dugo, ang tanging pag-asa natin ay pakitaan tayo ng Diyos ng kagandahang loob. Katulad yung sa talinghaga kanina. Which leads us to point number 3. Number 3, we preach that God is willing to forgive us our sins. We preach that God is willing to forgive us our sins. Marami po sa atin ganito mag-isip ukol sa kapatawaran. Kapag lumapit ako sa Diyos at humingi ng tawad sa aking mga kasalanan, patatawarin niya ako agad sa nang walang kapalit. Ganun ang tingin natin. Diba? Libre. Wala akong kailangan bayaran. Easy peasy, diba? Ganun lang. Lalapit ako sa Diyos, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. So, ganun na. While it is true na ino-offer ng Diyos ng walang kapalit ang kapatawaran sa kasalanan, it does not mean na wala itong halagang kapalit para makamtan niya ang kapatawaran para sa atin. Uulitin ko, hindi porket ino-offer sa atin ng Diyos na walang kapalit ang kapatawaran, hindi ibig sabihin na wala siyang halagang binayad para makamtan yun para sa atin. Mayroon po siyang binayad na halaga. Para dumaloy ang kapatawaran para sa atin, kailangan magkaroon ng exchange. Kailangan may mamatay para sa atin dahil hindi magiging sapat ang buhay natin para pambayad doon sa pagkakautang natin. And therefore, siningil niya ito sa kanyang anak. Ang halagang binayad ng Ama para sa ating kapatawaran ay ang buhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Bilang tao, si Kristo po ang naging kapalit. Tao sa tao, tao ang nagbayad din. Buhay para sa buhay. At mula sa krus, maririnig natin ngayon ang sigaw ng Panginoong Jesucristo. Dahil naganap naman. Dahil tapos na. Yung requirements na fulfill. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mula sa krus, habang kausap niya ang kanyang Ama, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Dahil nagampanan niya ang hiling ng katarungan para sa ating kapatawaran, ang hiling ng katuwiran naman ngayon ay ating kapatawaran at pagpapawalang sala. So, we need to remind ourselves. We need to preach to ourselves. Kasi makakalimutin tayo eh. Kailangan paulit-ulit nating sinasabi sa ating mga sarili. At hindi ito katumbas ng tinuturo sa atin sa TV o ng media na kailangan mong patawarin ang iyong sarili. Hindi biblical concept ang magpatawad sa iyong sarili. Hindi po. Wala tayong makikitang gano'n. You do not need to do that. Ang kailangan natin ipaalala sa ating sarili ay dahil kay Kristo, dahil sa Kanyang nagampanan, nakamtan niya para sa atin ang lahat ng pagpapala ng kaligtasan at kasama dyan ang kapatawaran sa ating kasalanan. Ginampanan niya ang isang bagay na hindi kayang gampanan ni Adan o ng nino man sa kasaysayan ng tao. At tinaglay niya, kanina nga sabi ni AJ dito, tinaglay niya ang latay sa kanyang katawan para sa ating kagalingan. At dahil dito, handang magpatawad ang Ama. Yun ang hiling ng katuwiran. Ano ngayon ang attitude natin? Pang-apat,
We have been transformed by God to forgive others. We have been transformed by God to forgive others. Dahil sa gawa ni Kristo, hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Binago niya rin tayo. Dahil tinanggal niya ang kasalanan, malaya na tayo na sumamba sa Diyos. Malaya na tayo, may bago na tayong buhay para mahalin siya at mahalin ang ating kapwa. May bago na tayong buhay para magpatawad ng mga nagkakasala laban sa atin. Habang nakaharap ang maraming tao at kanyang mga alagad, ganito po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang Sermon on the Mount. Blessed are the merciful, or mapalad ang mga makabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Nagpapatawad tayo ng iba, hindi dahil ito ang batayan ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Rather, ito'y dahil alam natin na una niya tayong pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Niligtas niya tayo mula sa kapahamakan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At ngayon naiintindihan natin na ang bawat isa sa atin, kahit ang ating mga kaaway, ay nangangailangan ng kapatawaran. Sapagkat sa harap ng Diyos, sa harapan ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Pare-parehong mga makasalanan at nangangailangan ng biyaya ng Diyos sa ikapapatawad sa ating mga kasalanan. Ito naman po ang babala. Kung hindi tayo magpapatawad sa ating kapwa, lumalabas na wala po tayong appreciation sa kapatawaran. Sapagkat ang tunay na pinatawad ay nagmamahal ng malaki at ang pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Yan yung figure of speech na ginamit ng Panginoon. Pero kung ililiteral natin, tanungin natin, nagpapatawad ba ng kaunti ang Diyos? Hindi. So sa kaharian ng Diyos, walang nagmamahal ng kaunti. Sapagkat lahat dyan ay pinatawad ng malaki. Kaya ang nagiging problema natin ngayon, ang nagiging problema po ay kaya wala tayong appreciation sa kapatawaran ay dahil hindi, at itong kailangan natin pag-isipan, ay dahil hindi ka tunay na nagsisi. Hindi kaya? Hindi naman kasi, kailangan mong isipin. Kaya hirap ka magpatawad ay dahil hindi naman kapatawaran ang hiniling mo. Pinalalabas mo lang na humihingi ka ng kapatawaran. Ngunit ang hinihingi mo sa Diyos ay tulad ng hiningi ng alipin kanina. Pakinggan natin ulit yung sinabi ng alipin kanina. Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyo ang lahat. Mali! Hindi siya kumiling ng kapatawaran. Ang hiningi niya ay pagbabayaran niya lahat ng kanyang utang. Sa kaharian ng Diyos, walang sino man ang makakabayad ng kanyang utang sa Diyos. Wala. Baka kaya nahihirapan tayo magpatawad ay dahil ganito nga yung hiniling natin sa Diyos. Mataas pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Hindi mo nakita ang iyong kalugmukan sa kasalanan. Lumalabas na wala ka sa tama. Wala ka sa ayos. Kaibigan, it is hypocrisy na nagtatanim tayo ng galit at ayaw nating magpatawad ng mga nagkasala sa atin. While at the same time, on the one hand, ayaw natin magpatawad sa ating kapwa, pero on the other hand, humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Hypocrisy po yun. So kapag nananalangin po tayo ng forgive us our debts, as we forgive our debtors, sinasabi po natin na ang batayan ng ating pagmamahal sa iba at pagpapatawad natin sa kanila ay dahil
ang Diyos ay mahabagin. At natanggap natin ng dahil kay Kristo ang kapatawaran sa mga kasalanan natin. Ang nagmamahal ng malaki ay pinatawad ng malaki. And so review natin. What does it mean when we pray, forgive us our debts as we forgive our debtors? Number 1, we confess to God that we are totally depraved. Number 2, we recognize that we need God's forgiveness. Number 3, we preach that God is willing to forgive us our sins. And number 4, we have been transformed by God to forgive others. Mga kapatid, because we have been pardoned by God and transformed to forgive others, this is how Scriptures expect us to display ngayon itong grace and forgiveness na natanggap natin mula sa Diyos. Kailangan dinidisplay din ito, kailangan sinasabuhay, pinapakita sa ating pamumuhay. Paano natin ngayon ipapakita ito sa ating pamumuhay? Number 1, ito ang application natin. Let's make every effort to be reconciled to our brother whom we have sinned against. Alam po ng Scriptures na dahil makasalanan po tayo personally, ang pakikitungo natin sa iba ay hindi perfect. Sigurado magkakasala tayo laban sa ating kapwa. And so let's make every effort to be reconciled to our brother whom we have sinned against. Sa Matthew 5:21-26, sinasabi ng Panginoong Jesucristo na hindi dapat puot o galit sa kapwa ang manaig. Verses 23-24, ganito ang sinabi niya. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, Jewish ang context nito. Ang sinasabi ng Panginoon, bago ka pumunta sa templo, bago mo ialay ang iyong handog, iwan mo muna yung handog mo doon at makipag-ayos ka sa iyong kapatid. Leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come offer your gift. So bago ka lumapit sa Panginoon, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid na may reklamo laban sa iyo. Ikaw ang may kasalanan dito. So ang goal mo ay ayusin ang relationship dahil sa iyong pagkakasala. Huwag po nating sasabihin yun. Marami sa atin ganito ang mga sinasabi. I'm sorry for the pain this has caused you. Pain? Bakit hindi mo aminin ang kasalanan mo? Bakit nagiging sorry ka tungkol sa naging emotion niya o reaction niya sa ginawa mo? Ayaw mo aminin yung ginawa mo. Or minsan sa mga Pilipino ganito, patawarin niyo po ako kung nagkasala ako. Kung? Bakit kung? Ayaw mo pa rin aminin. Hindi kanya na tinuturo ng Scriptures. Ang dapat na sabihin natin, I'm sorry dahil ako ang mali. Ako ang nagkasala laban sa'yo. Ganon. Let's make every effort to be reconciled to our brother whom we have sinned against. Number 2, let's make every effort to be reconciled to our brother who has sinned against us. Let's make every effort to be reconciled to our brother who has sinned against us. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 18:15, if your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. Kanina, kung ikaw ang nagkasala at may complaint laban sa iyo, ikaw ang lumapit. Dito sa Matthew 18 na may konteksto ng church discipline, dito sa Matthew 18, kung na may konteksto ng church discipline, kung may kasalanan naman ang iyong kapatid at alam mo na nagkasala siya laban sa iyo, hulaan niyo sino ang lalapit? Ikaw. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Ikaw kasi ang inuutusan ng Panginoon na magpatawad. So kanina, sa Matthew 5, ikaw yung nagkasala, ikaw lumapit. Dito sa Matthew 18,
Siya nagkasala sa'yo, alam mo na may ginawa siya, ikaw pa rin nalapit. Galing ng Panginoon, ano? Hindi ka pwedeng makatwiran sa Kanya. Ikaw pa rin ang lalapit. Sabi niya, go and show him his fault in private. So mag-uusap kayong dalawa lang. Sabihin natin kung paano siya nagkasala at ang layunin na magpatawaran. Kasi ikaw yung pinatawad eh. Ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang may karunungan. Tandaan po natin sa biblical view ng forgiveness, ito mga kapatid, kung medyo hirap tayo, alam ko mahihirapan ng mga Pilipino sa ganito. Tandaan po natin ang biblical view ng forgiveness. Diyos po ang lumapit. Hindi tao. Diyos ang lumapit, Diyos ang bumaba, Diyos ang tao upang makamtan para sa atin ang pagpapala ng kapatawaran. Wala tayong dahilan para hindi lumapit sa ating kapwa. Wala. Pangatlo, let's choose to suffer patiently rather than be overtaken by anger. Let's choose to suffer patiently rather than be overtaken by anger. Kadalasan kapag may gumawa sa atin ng masama, ang natural nating tugon ay gumanti. Galit tayo. Feeling natin, naisangan tayo. Kaya kailangan nating makalamang o makaisa. So gagamitin natin ngayon ang lahat ng nasa ating kamay. Gagamitin natin ngayon ang lahat ng barahan natin para magkaroon ng katarungan. Ngunit katarungan ba ito? O puot na nagtatago sa maskara ng katarungan? Sabi pa ng Jesus sa Matthew 5:38 to 41. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Mahalaga po sa Panginoon, hindi lamang yung ating panlabas na pamumuhay or behavior, pati rin ang ating kalooban. Dahil ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para makipagsundo sa ating kapwa, mas mabuti pa para sa Panginoon na mawalan tayo kaysa magpaalipin tayo sa ating galit at gamitin ang katarungan sa paghiganti. Uulitin ko, para sa Panginoon, sa point of view niya, mas mabuti pa na mawalan tayo. Okay lang na maisahan tayo. Lalo na pagdating sa pag-uusig. Kung inuusig tayo dahil sa pananampalataya, okay lang na mawalan tayo kaysa magpaalipin ka naman sa iyong puot at gamitin mo ang katarungan para sa paghihiganti. Pinatawad tayo ng Diyos. Ito ang paalala. Pinatawad tayo ng Diyos. Mas mabuti na magparaya tayo. At makikita natin yun kung paano isinabuhay yun ng mga apostol at saka ng mga early church fathers. Pangapat, siguro ito yung pinakamahirap. Let's pray for them, especially those who persecute us. Dahil sa kapatawaran, tinuturuan rin tayo ng Panginoon na mahalin ang ating mga kaaway at maging at peace sa kanila. Sabi niya po dito sa Matthew 5:43 to 48, you have heard that was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Love your enemies and pray for those who persecute you. Okay? So that you may be sons of your Father who is in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good. So nagpapakita ng biyaya ng Diyos. At tawag niya dito ay common grace, at nagpapakita siya ng grace maging sa mga masasama. Sabi dyan, He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have?
Do not even the Gentiles or tax collectors do the same? Oo nga naman. Wala kang pinagkaiba ngayon sa mga hindi mananampalataya. And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Wala, you're not doing more. Do not even the Gentiles do the same. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Kaya mahirap ito sa mga Pilipino ay dahil tampururot po tayo. Di ba? Madamdamin tayo. Hindi lang madamdamin. Nagtatanim ka ng galit at ng sama ng loob. Ngunit sabi ni Jesus, sabi niya dito, we are not only to greet our enemies. Sabi niya dito, if you greet only your brothers, what more are you doing than the others? Yung greeting na tinutukoy dito ng Panginoong Jesus, sa mga nakapunta sa Saudi Arabia o sa Middle East, ito yung greeting na hindi mo binibigay karaniwan sa kaaway mo. Ito ay binibigay mo sa kaibigan mo. Ang katumbas nito ay hindi lamang sa atin kasi pag binati natin, kumusta na? Ganyan. Wala eh. Pero kapag nandun ka sa Middle East, ang katumbas nito ay ganito. Sasabihin nila, Assalamualaikum. Ang sagot dyan ay, Waalaikumsalam. Ang ibig sabihin nun, peace be upon you. And upon you, peace as well. So, hindi lamang siya ang pinapanalangin mo na maging mapayapa. Pati ang kanyang pamilya. Ang kanyang buong buhay. So dito, ang sinasabi ng Panginoon na batiin mo sila, hindi lamang bati ito. Kailangan hangad mo rin ang kabutihan nila. Bagamat ginawang kanila ng masama, ang isusukli mo sa kanila ay hindi masama, kundi kabutihan. Hindi lang yun, ipapanalangin mo rin sila. Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pinapanalangin mo siya. Kung gusto mo magsumbong ka. Walang problema, pero sabi ng Panginoon, ang hangarin mo ay ang kanilang kapayapaan, ang kanilang kabutihan. Because God has shown us what forgiveness in Christ looks like. Hindi ba tayo pinakitaan ng Diyos ng kabutihan? Mga kapatid at kaibigan, sa panalangin ito, kinikilala po natin na sumuway po tayo sa Panginoon at kailangan natin ang Kanyang biyaya sa ating buhay. Sinasabi rin po natin na ang batayan ng ating pagmamahal sa iba at pagpapatawad ng iba ay sapagkat ang Diyos po ay mahabagin. At natanggap natin ito ng dahil kay Jesucristo. Natanggap natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa banal at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.